Nako, eto. Eto na, no? Dahil nga po doon sa naganap na hearing sa Kongreso, mga kababayan, aba, eto may mga utu-utu na naman po yata. Siyempre, alam nga naman kung galing Luzon yan. Dahil ho ang mga taga Luzon, marunong pong kumilatis, no? Kung yung video na ipinapakita peke o totoo. Ganyan ho ang mga taga Luzon, Visayas. Karamihan din po sa mga taga Mindanao. Ito siguro mga mangilan-ngilan ho na mga Duterte supporter. Kasi sinasabi na naman ho nila, mga kababayan, ang walang kamatayan ang ibinabalik. Hair follicle test kay PBBM. Saglit lang ha. Nakakahiya naman doon sa inyong mga sinusuportahan dati. Nakakahiya naman doon sa tatay ninyo na kahit anong pilit na magpa drug test, hindi naman ginawa. At ito po, mga kababayan, mismong si Harry Roque ang sumigaw na hindi magpapadrug test ang dating Pangulo. Di ba, mga bossing? Sabi ni Kuya Joseph, tutorial, loose tie, binili, overpriced lang. Ibig sabihin, hindi nila pinag-isipang maayos yun. Hindi nila pinag-aralan yung paggasta ng pera. No? O sabihin na natin loose tie na lang. Ibig sabihin, hindi nila pinag-isipan. Bara-bara na lang sila. O hindi dapat sila nararapat doon sa posisyon na yon kung aaksayahin lang nila yung pera. Diba? Ayan ha. Pinatulan ko na yung sinasabi mong loose tie, hindi ibinulsa. Ibig sabihin, wala silang karapatan doon sa pag-upo doon sa posisyon na yon kung aaksayahin lang yung pera ng bayan. Tama ba ako? Kaya kailangan ma-impeach yata talaga. Kahit saan loose tie o ibinulsa, walang lusot. No? Loose tie o ibinulsa, walang lusot. Ngayon, si Harry Roque, mga kababayan, isa sa sumisigaw ng magpa-hair follicle test na daw po si Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang yung si dating Pangulo, Rodrigo Duterte, hindi ho yan nagpa-hair follicle, hindi ho yan tumugon sa sigaw ng bayan na magpa-drug test, mga kababayan. Pero po, si Pangulong Bongbong Marcos, bago pa lang ho, mga kababayan, mag-eleksyon, nagsisigawan na sila. No? Ano, ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Inunahan na. At kasama ho dyan, si Atty. Vic Rodriguez, mga bossing. Kaya nga po, etong si Atty. Vic, nasosoplak ng ibang mga tumatakbong senador. Ang sabi nila, si Vic Rodriguez, kapag ka nandoon kay Marcos, hindi gumagamit. Kapag ka naman nandoon kay Duterte, nagsisisigaw ng hair follicle. Hindi mo maintindihan. Halatang gusto lang makiride. Di ba? Kasi lalo na tumatakbo si Vic Rodriguez Hair follicle test kay PBBM, hiling ng Mindanao Transport Sector. Hindi pa kayo okay doon sa unang pagpapadrug test ng Pangulo. At sinundan pa yan, ha? Sinundan pa yan. Mga kababayan, 2 beses na hong nagpa-drug test ang ating Pangulo. Gusto ho yata nitong mga DDS, mga kababayan, utu-utong presidente. Nakada sabihin nila, drug test ulit tayo. Samantalang wala naman hong na ipapakitang patunay na gumagamit ng droga ang Pangulo. Yung sinasabi nilang pulburon video, mga kababayan? Na sinasabi ni Roque daw sa ICC na kaya po ako pinag-iinitan ng gobyerno ng Pilipinas, kaya po ako humihingi ng asylum kasi doon sa inilabas kong pulburon video. Doon sa ako po yung naglabas ng pulburon video. Yun yung naratibo niya, yun yung sinasabi niya sa paghingi ng asylum ng ICC. Kaya daw po siya pinapressure ng pamahalaan at ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon naman mga kababayan, hindi naman daw siya ang naglabas ng pulburon video.
Anak ng tinapa, hindi maintindihan dito sa mga ito kung ano talaga ang naratibo nila, mga kababayan. At sinasabi pa ni Roque, mga bossing, yung paglabas daw po ng pulburon video doon sa Congress, mas makakatulong daw po sa kanya. Dahil mas mabibigyan daw po sila ng asylum, kumbaga, napatunayan daw po na ito talaga ang ginagawa ng gobyerno. Nagipit din siya dahil daw po doon sa pulburon video na yon. Aba, ano tingin mo sa gobyerno ng the Netherlands? Bopols? Baka unang kita pa lang Unang kita pa lang doon sa video, Roque, pinaglololoko mo kami. Parang kayo-kayo lang ang gumawa nito 'Di ba? At syempre mga kababayan, kasama na diyan yung panonood ng the Netherlands kung sino ba talaga si Harry Roque at kung bakit talaga siya lumabas ng Pilipinas at nagtatago. Susunod natin pag-uusapan yan, mga kababayan. Di ba? Eto, hair follicle test. Napapansin niyo sila? Pajulit-julit na lang po, mga boss. Pagka natapos yung kung ano man yung sinisigaw nila, bibira naman ng iba. Tapos kapag naubusan na po sila ng sasabihin o naubusan na po sila ng issue, mga kababayan, ay babalik ulit sila doon sa hair follicle test. Susunod po niyan, tax naman po ulit. Susunod po niyan, gagawa na naman si Maharlika ng panibagong video patungkol daw doon sa nagtatatluhan daw sa kama ang presidente, etc. etc. Alam niyo kung sino nag-post nito, mga bossing? Yung Archlight. Ako, hinala ko, channel ni Buloyski to Bakit to, mga kababayan? Kasi kapag ito, naglalabas ng survey, yan, yung channel na yan. Pag naglalabas unang survey yan, mantakin mo, number 1 si Kibuloy. Akalain mo, number 1 si Kibuloy. Sabi ni Angel, taga Mindanao ako, bossing. Hindi ako sang-ayon sa mga Duterte. Klarong-klaro na may nagawa silang mga paglabag, kaya dapat lang silang managot. I pray, sana ganoon ang mangyari. Correct. No? Pag itong Archlight, mga kababayan, naglalabas ng survey, expect mo na, Buloyski number 1, number 2, Bongo, number 3, Philip Salvador, number 4, si Bato de la Rosa, at etc. etc. pa. Pero ang katotohanan, mga kababayan, pag tinignan natin, di ba Cheryl Santa Maria, pag tinignan natin, yung mga legit na nagpapasurvey po, yung mga pangalan, except Bongo, yung mga pangalan po na nilagay nila doon sa ibabaw, nandun po sa hulihan. No, kahit nga po 20 ang manalo. Alam naman natin na 12 lang ang mananalo sa Kongreso. Sa Senado. No? Pero sabi ko nga, kahit na 20 ang manalo, hindi pa din papasok yung pangalang Buloyski. Di ba? So sa madaling salita, sila-sila lang din ito, mga kababayan. No? At wala, hindi napapansinin ng taong bayan niya. Kasi tingnan mo nga, sigaw sila ng sigaw. Sigaw sila ng sigaw na wala namang patunay, tapos ngayon, guguluhin nila ang Pangulo, guguluhin nila ang gobyerno, no? Aabalahin nila ang Pangulo dahil gusto nilang mauto ulit. Nagpa-drug test nung una, nagpa-drug test nung pangalawa, ngayon eto na naman. Samantalang, yung kanilang sinusuportahan na si Duterte dati, ni isang beses hindi nagpa-drug test. Wala na tayo dun sa hindi nagpa-drug test Pero, hindi nyo kayang utuin ang Pangulo. Napagbigyan na kayo una at pangalawang beses, tapos papangatlo pa kayo. Ano yun? Kung may utu-utuman sa Pilipinas, kayo-kayo lang yun, mga DDS. Hindi nyo masasama ang Pangulo dyan at hindi nyo maisasama yung mga kababayan natin na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos at sa gobyerno ng Pilipinas. Sabi ni Donaldo Lopez, kalokohan, panawagan ng Mindanao Transport Sector. Palagay ko katapusan na ng mga lumang jeep transport. Ako mga kababayan, kung tatanungin niyo ako, yung mga luma at hindi na maganda sa ating kalikasan, dapat pinapalitan na
Nandoon ho ako, yung mga delikado na ho, no? Yan tagal-tagal na din mga kumikita niyan sa kanilang mga jeep. Oh, ba't hindi nila pinag-ipunan? Kasi ho, ang isang negosyo, mga kababayan, considered as negosyo yan eh, di ba? Hindi mo naman alam kung malakas ang kita o kung madami ang sasakay o pasahero ngayong araw o hindi. Considered as negosyo. E di sana, alam nila na etong jeep na to siguro 10 hanggang 12 taon lang. Yung ibang mga lugar nga ho 'di ba? Singapore kung di ako nagkakamali, ilang taon lang palit na yung sasakyan dahil makakaapekto na po sa kalikasan. Dahil delikado na din po doon sa sasakay, doon sa sasakyan na yun. Di ba? Anyway,